Work na naman. Ang walang kaumay-umay na trabaho. Nakakapagod na rin, pero kailangan tiisin. Buhay ng OFW. Kaya kayo, huwag nyo kaming hahamakin. Huwag nyo kaming sasabihan ng mga bitter. Huwag nyo kaming sasabihan na mga padrama, paawa effect. Kasi hindi nyo alam kung ano nararamdaman namin. Hindi nyo alam kung gaano ka hirap ang mag-isa sa loob ng kwarto pagkatapos ng maghapong trabaho. Minsan hindi lang maghapon. Minsan inaabot pa ng hating gabi. Pagod na yung katawan mo, gigising ka pa ng umaga. Yung mga tao talaga na akala mo, mga mayaman kasi, mga nasa bahay lang, mga umaasa lang. Akala nila okay lang yung mga okay lang yung mga OFW kasi kumikita kami ng malaking pera. Yun. Pero hindi totoo yun. Hindi nyo alam kung ano yung ginagawa namin dito. So, wag kayong basta-basta manghuhusga. Okay? Mga kumari ko, mga friends ko na mga OFW. Kaya natin to. Wag kayong wag kayong masyadong susuko, wag kayong no problema kasi andyan si Lord. Si Lord lang yung kakapitan natin. Hindi tayo pwedeng magtiwala sa kahit sino. Kahit sinong tao, hindi natin alam kung anong totoo sa puso nila. Pero alam natin kay Lord. Siya lang yung mapagkakatiwalaan natin. Ito ko ngayon, nag-i-emote na naman, pero at least kahit papano nag-i-emote man ako, masaya ako. Kasi pagising ko ng umaga, ginising niya pa ako. Binigyan niya pa ako ng bagong umaga. Binigyan niya ako ng bagong pag-asa. Lahat ng mga problema, hindi niya binibigay sa akin ng hindi ko kayang lutasan. Salamat po. Salamat Lord sa binibigay mo sa akin. At miss ko na kayo mga anak ko kahit na hindi ko kayo kinakausap sa panahon ngayon. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal kayo ni Mama. Malapit na tayong magkasama. For sure yan. Mahal na mahal kayo ni Mama. Sorry sa mama ko, sorry sa lahat ng mga tao na nasasaktan ko sa pagiging selfish ko. Pero isa lang po yung pinapangako ko. Mahal na mahal ko kayong lahat. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Tawarin niyo ako kung matigas yung ulo ng anak niyo. Salamat po. Salamat po. Sana po sa lahat ng mga tao na di nakakaintindi sa amin. Sana isipin nyo naman po yung kalagayan ng mga taong nag-iisa. Nagsasakripisyo para sa pamilya nila. Hindi po yung puro husga. Hindi ko mo nandito kami sa ibang bansa at meron kaming cellphone nakakapaglandian na kami sa ibang lalaki. Ang katulong po, hindi po lahat ng katulong sa ibang bansa nakakalabas ng bahay. Lumalandi. So, wag niyo pong husgahan ang lahat ng katulong. Ako mo nagkaroon ng nag-iibang bansa. Marami ng kalokohan. Ang dapat pong bantayan yung mga babae, yung mga naiiwan sa Pilipinas dahil sila yung malaya. Maraming salamat po sa panonood nitong video ko. Emo lang. Sige po, bye-bye.